Magandang hapon muli. Ako po ay isa sa mga membro at lay elder sa church na ito na mag-preach sa inyo. So sa mga nakakilala sa akin, alam niyo na kung sino ako, kaya tayo ay tumuloy sa ating gagawin. Good to see you all. Salamat sa Panginoon na nandito ka ngayon. Nandito tayo, gathered together, because our hope rested on God, the God of hope. Sa ating pagpapatuloy, tayo ay manalangin at ini-encourage ko kayo na buksan ninyo ang inyong mga Biblia habang tingnan natin ang mahalagang aral na sinasabi dito. Let us come to the Lord in prayer. Our Father, thank you that our hope is clear, anchored with the gospel truth given by you through Jesus Christ. You who brings us to Him, quickened by your Spirit, believes that Jesus died for our sins and rose again. This is the assurance of our hope. Hayaan niyo po ng iyong Santong Espiritu ang magbigay sa amin ng encouragement sa katotohanan ito na kami ay mabuhay sa mabuting balita upang malugod kayo sa aming mga buhay habang kami ay naghihintay sabik sa muling pagbabalik niyo, Panginoong Hesus. At ito ang aking dalangin sa pangalan mo. Amen. So ang series natin sa buong tema ng Thessalonians ay, ano nga uli? Pursuing Holiness in Light of Eternity. So ang title natin ngayon, or ang theological theme actually, sa preaching ko ngayon ay The God of Hope. Ang Diyos ng pag-asa. So, medyo mahaba ito na ang title naman ay Gospel Shaped Hope. Ang ating pag-asa dapat ay nahuhulma sa mabuting balita. Bago ako magpatuloy, nais ko kayong tanungin sa mga tanong na ito. Kamusta po ba ang bawat isa? Kung paano tayo sinabihan ng Diyos last week na umasa sa sarili, huwag pabigat sa iba, mabuhay sa kabanalan, muli nating tingnan sa pagtatapos ng seryeng ito na Pursuing Holiness in the Light of Eternity, ito yung pangalawang tanong. Kumusta ba ang pag-asa mo? Lalo ba itong lumalago, lumilinaw, at nagbibigay sa iyo ng kasiguraduhan sa kabila ng mga problema at kasalanan? Yun yung magandang kumustahin natin. Tandaan natin na hindi po ito baka sakali sa mga taong totoong mananampalataya kay Kristo. Sila na may pagsusumikap sa kabanalan sa liwanag ng walang hanggan habang hinintay ang kanyang muling pagbabalik. Kumusta ba ang buhay mo kay Kristo? Hindi po pwede yung parang tumatagal ang panahon, parang ang labo ng pag-asa. Well, dito, mayroong problema ang mga Thessalonians. Meron silang agam-agam, grief. Ika nga. Kaya ang main point na aking napagtanto sa mga chapters na ito at talata, sabi ko rito, the gospel is believers' assurance
of endless hope, but the unbeliever's hopeless end. Therefore, let us encourage one another and faithfully proclaim the gospel. So pansinin niyo yung contrast ng mga believers at saka ng mga unbelievers. Sa mga believers, endless hope. Walang katapusang pag-asa. Samantala sa mga unbelievers, ay walang katapusang or hopeless na katapusan. Meron tayong tatlong tingnan. Una, or may tinagalog ako dyan. So, unang punto ay the coming of the Lord, realization of endless hope. The coming of the Lord, realization of endless hope. The day of the Lord, realization of hopeless end. Sa susunod naman, sa verse 12 to 28 ng chapter 5, ito yung final instruction and benediction while waiting the Lord. Ito yung instruction ni Paul na maganda rin nating tingnan sa ating mga sarili. Now, sa verse 13, nagsimula si Paul sa salitang But we do not want you to be uninformed, brothers, about those who are asleep, that you may not grieve others who do have no hope. Yung salitang but actually ay isang pivot or shift, pagbabago ng direksyon sa punto na ini-emphasis ni Paul. Now, bumalik muna tayo doon sa mga nakaraang panahon or chapters. Dito, sinasabi ni Paul na we don't want you to be uninformed. Samantalang, previously, you know yourselves. Alam na alam ninyo. Sa chapter 2, verse 1 to 5, alam na alam nila yung character ni Paul. Yung kanyang message sa chapter 2 verse 13. Yung kanyang mga warnings sa chapter 3 verse 3 to 4. Yung sinasabi ni Paul, you know, is nakaangkla ang mabuting balita sa kanyang credibility or yung gospel credibility ni Paul ay nagpapakita na siya nga ay totoo. At alam na alam ito ng mga taga-Thessalonians. Pero pagdating sa chapter 4, deliberate yung translation from relation niya sa mga taga-Thessalonians papunta sa doctrinal revelation. Diba? Samantalang alam na alam natin, while they knew about his holy living, while Paul teach them how to live a holy living in previous verses 1 to 12, dito naman, completely uninformed sila sa specific na mangyayari sa pagbabalik ng Panginoong Hesus. Specific sa mangyayari doon sa mga nangamatay na mga mananampalataya. So wala pa sila gaanong clue doon. Kaya nga, sa verse 13, sabi roon, who have no hope. Sabi roon, that you may not grieve, katulad ng iba. Sumuli, sabi rito na, sa Greek conjunction, yung salitang, sa Greek na di, or sa English na but, isa ito sa pinaka marka or pangunahing marka ng transition ng sulat ni Paul.
mula sa practical exhortation, ngayon ay sa pinakamahalagang declaration ng kanyang statement. So sa previous chapter, ang mga Thessalonians ay witness. Samantalang ngayon, they are students. So witness sila ni Paul, ngayon they are students. Students of what? In verse 15, sabi roon, by a word from the Lord. Na hindi pa ito nila gaanong napapakinggan o hindi pa ito nila gaanong naintindihan o napakinggan. So mayroon silang crisis. Kaya si Paul, kinakailangan niyang dalhin sila sa kaunawaan dito. Ano ba ang mangyari to those who are dead? Na mga mananampalataya. Sabi rito, about those who are asleep. Yung salitang asleep ay euphemism ng isang patay. Dito rin natin makita na asleep dahil balang araw sila ay muling gigising. So Paul could not see, this is they don't know it leading to the grave, to the church grave. So hindi pa ni Paul masasabing alam na alam nyo ito sapagkat hindi pa nga talaga nila alam. Kaya nga dito sabi ni Paul that you may not grieve as others do. Maganda muna nating makita na yung estratehiya ni Pablo mula doon sa kanyang maayos na credibility o kredibilidad na alam ng mga Thessalonians, mula doon, nakita na ni Paul na sigurado makikinig sila sa kanyang sasabihin sa hindi pa nila alam. Ito ay misteryo pa sa kanila yung muling pagbabalik ng Panginoon o yung resurrection ng mga nangamatay. They did not yet know about it. So ano ba ang meron sa panahon nila? Bakit ito mahalaga at bakit ito kinakailangan maunawaan ng mga Thessalonian Christians na maging sa panahon natin ngayon? Marahil ang iba o ilan ay hindi pa alam kung ano ang nangyayari sa mga Kristiyanong nangamatay. Now sa Greco-Roman culture, tulad ng Thessalonica, ito yung mga common belief na walang totoong pag-asa pagkatapos ng kamatayan. Marami naniniwala na ang kamatayan ay pagpasok sa isang joyless existence. Di ba? Ang kamatayan ay tinitingnan na simpleng final separation, walang reunion, walang restoration. Ganon ang paniniwala sa panahon nila. Na marahil ngayon, ganon din. The body is gone forever. So yung idea na bodily resurrection was rejected or even mocked, makikita natin yun sa Acts chapter 17 verse 32. Di ba? Meron paniniwala na deep, hopeless grief. Because of this belief, people mourn with despair. So ancient inscriptions often reflect this. Sabi roon ng ancient inscription, I was not, I become, I am not, I care not. Meaning, life is temporary and meaningless after death. Ikaw kaya, ganyan ba pananaw mo sa buhay? Or katulad sa naglipa na ngayong mga katuruan, ang buhay parang computer lang, pag turn off, wala na. Hindi. So yun ang binigyan ng kahalagahan, yun ang purpose ni Paul. Paul was correcting the believers because some Christians were confused about what happens to those who died in Christ. They were starting to grieve like the world without hope. Sabi niya,
Katulad ng iba na walang pag-asa. Hindi tayo yan. Do not grieve. Do not grieve at all. Hindi yan dapat pinanghinayangan. Well, totoo na kung mamatay ang ating minamahal, kaibigan, mahal sa buhay, na sila, alam natin na sila ay mananampalataya, yung ating sama ng loob, that is just a moment. Kaya nga sabi ko, yan ay paalala lamang sa akin, sa iyo, na mayroong totoong pag-asa, na mayroong totoong joy. So gaya ng sinasabi ko kanina, yung asleep, euphemized term, sapagkat balang araw, muling gigising. So ang nangyari talaga, ito ay temporary na paghiwalay ng katawan at ng kaluluwa o espiritu. So ang katawan ay nasisira sa lupa, ngunit ang kaluluwa ay immediately nasa presensya ng Diyos. Fully conscious, enjoying with Him in heaven. Yan yung kalalagayan sa mga Kristiyanong nangamatay. Kung titingnan natin sa Philippians chapter 1 verse 21, sabi ni Paul, "For to me to live is Christ and to die is gain." Sinundan niya sa verse 23 in particular, "I am hard-pressed between the two. My desire is to depart from where? From the body, and be with Christ, for that is far better." Mas maliwanag ang kanyang pagsabi doon sa 2 Corinthians chapter 5 verse 8. "Yes, we are of good courage, and we would rather to be away from the body and be at home with the Lord." A believers, kapag namatay siya ngayon, ako ngayon, ang aking katawan ay mananatili sa lupa, ngunit ang aking kaluluwa, in a twinkling of an eye, I will be with the Lord, enjoying with Him consciously. Ang magandang tanong, ikaw kaya? Kung mamatay ka ngayon, saan ka kaya? Eternal punishment o eternally with the Lord? Magandang totoo or magandang honest question ito sa bawat isa sa atin. Sapagkat lahat tayo ay darating doon. Hindi nga lang natin alam kung kailan. At hindi ko alam at hindi mo alam kung sino nauna sa pila sa atin. Pero lahat tayo nakapila. May isa kong kaibigan, sabi niya, "Hindi ako takot mamatay." So anong problema mo? Nahihiya lang akong mamatay. Nahihiya na parang wala pa akong nagagawa para sa Panginoon. Well, okay na rin yun. Kisa sa hindi mo talaga alam kung saan ka pupulutin. Ang Biblia nagsasabi ay papunta sa impyerno ang mga wala kay Kristo. Maganda ito nating makita na katotohanan na sinasabi ni Paul. At maganda rin, katulad ni Paul, na nag-establish muna siya ng isang mahusay na relasyon sa mga taga-Thessalonians, naka-angkla sa mabuting balita. Practically speaking, maganda rin ito nating gawin. Mas mainam, ishiran yung ating naging kaibigan muna. Kilala nila tayo kung sino tayo. At patuloy na natin silang shiran ng mabuting balita. Sabi nga ni John MacArthur, "Show your big concern first. Later, show your big doctrine." Eh minsan, ang ginagawa natin, doktrina muna. Di ba? Kaya minsan, ilag na sa atin. So maganda itong tingnan. In verse 14,
For since we believe that Jesus died and rose again, even so, through Jesus, God will bring with Him those who have fallen asleep. Ang mga mananampalataya kay Kristo na siya ay namatay at muling nabuhay, silang lahat ay ano? Muli silang bubuhayin kasama ni Kristo. Or katulad ni Kristo. Mula sa kanilang kamatayan, sila ay muling mabubuhay physically. Although, spiritually, ang kanilang spirito ay nasa kay Kristo kasama. This is actually the good news for us who believe in Christ. God will bring with Him those who have fallen asleep. So mali yung kultura doon sa Roman, Greek culture, maging sa kultura natin ngayon. No one will be left behind. All will be resurrected. John chapter 6 verse 39. Ito ang sabi ng Panginoong Hesus. And this is the will of Him, the will of God, the Father who sent me, that I should lose nothing of all that He has given me, but raise it up on the last day. Walang maiiwan. Wala kahit isa. Believers are assured. We have an endless hope. In verse 15, for this we declare, of course, Paul, Silas, as well as Timothy. We declare to you by the word from the Lord that we who are alive, who are left until the coming of the Lord, will not precede those who have fallen asleep. In verse 16, for the Lord Himself will descend from the heaven with a cry of command, with a voice of archangel, and with the sound of the trumpet of God, and the dead in Christ will rise first. So mayroong sequence of na mangyayari. Una, kung pansinin mo, the Lord will descend from heaven. Pabalik siya. Pero mayroong tatlong klase ng sequence na gagawin. Mayroong una, cry of a command. Pangalawa ay, tingnan niyo sa Biblia ninyo sa ESV, with a voice of archangel. Pangatlo ay ano? With the sound of the trumpet of God. Ano ba itong big events na ito? Hindi ito sikreto. Well, cry of command, kilusma, ito ay isang military style commanding shout or signal intending to rouse and assemble. Di ba? Sa mga nag-CET dyan, ROTC, di ba? Pag sumigaw na yung inyong platoon leader, sunod ka na, assemble na kayo. Ganon yun. Pero pinaka-classic na maintindihan natin or para maintindihan natin, in reference sa resurrection, sa buhay ni Lazaro. Si Lazaro ay 4 na araw nang patay. Ano nang nangyari? Unti-unti nang nadidecompose, nangangamoy, wala na talagang buhay, patay na. In chapter 11 verse 43, ito yung sinasabi, when he had said these things, he cried out with a loud voice. Si Jesus nagpasalamat sa Diyos Ama. And he cried out with a loud voice. Di ko alam kung gaano kalakas yun. Pero loud voice. Sabi niya, Lazarus. Parang hindi naman ano. Marahil sabi niya, Lazarus! Come out! The man who had died, come out.
his hands and feet bound with linen strips, and his face wrapped with a cloth. Jesus said to him, unbind him and let him go. So makita mo yung cry of command. When Jesus shouted, yung kanyang salita pumasok sa tainga ni Lazarus. Yung salita niya na yon ay pumasok, nagbigay ng buhay kay Lazaro. Pumintig ang puso, nagpump ng dugo sa buong katawan. At yung katawan na malapit ng masira ay muling naayos. At ang tugon ni Lazaro, "Here I am, Lord." The same, sa pagbalik ng Panginoong Hesus, there is a cry of command. Di ba? Then second is, with the voice of archangel. Usually, in-interpret ito yung herald of king's arrival. Di ba? Narito na ang King of Kings, ang Lord of Lords. So habang paparating, may panawagan, yung mga patay ay huling mabubuhay. With the sound of the trumpet of God. Sabi ni Paul, a traditional biblical sign for the gathering of God's people. Di ba? Nakikita niyo yung, alam niyo yung turutot dyan? Isa sa mahalagang turutot yan ng mga Israeli. Yeah. Pag hinipan na yan, tinatawag na ang buong. So dito ganun din. Sa 1 Corinthians chapter 15 verse 52, in a moment, in the twinkling of an eye, at the last trumpet, for the trumpet will sound, and the dead will be raised imperishable, and we shall be changed. May idea na tayo kung ano nangyayari. Sa Matthew 24 verse 31, sabi ng Panginoong Hesus, and He will send out His angels with a loud trumpet call, and they will gather His elect from the four winds, from one end of heaven to another. So ibig sabihin, yung mga binanggit dito ni Paul ay para muling bubuhayin, pagpapakita na darating ang Lord of Lords, pagpapakita na titipunin ng Diyos ang lahat ng Kanya. Ang magandang tanong ay, kasama ka ba doon? Di ba? Ito yung mga real questions. Ito yung paulit-ulit kong tinatanong sa amin, sa aming mga usapan as family. Sa atin as church. Well, salamat sa mga believers, alam natin ang sagot. Makita natin na kahit gaano ka-decay, kahit gaano kaagnas, ilang panahon na nawala ang katawan, muli itong bubuhayin ng Panginoon. In verse 17, then we who are alive, who are left, will be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. And so we will always be with the Lord. Pero bago yan, pansinin nyo na pag-descend ng Panginoong Hesus, kasama niya yung mga soul na mga nangamatay na nung una. Nung iniresurrect ang bawat katawan nila, nagkaroon na ng union ang soul or spirit sa kanilang katawan. At dito, sa verse 16,
Ito yung isa sa mga famous na verse, will be caught up together with them. So, yung mga patay ay nabuhay, yung mga buhay ay mula sa kanilang lowly body, nag-transform agad ito to become a body, a glorious, glorified body. Siyempre, hinintay muna yung mga namatay. Hanggat sa sila ay sama-samang kasama, imit ang Panginoong Hesus, will be caught up. Yung salitang all together will be caught up, yung caught up ay harpazo, snatch out. Actually, sa Latin word, nagmula ang salitang rapture sa English. Sa Latin, ito ay rapio, to seize or to snatch. So kaya nga ang translation ay tama lang na we shall be caught up. So pagdating ng Panginoong Hesus, resurrection, while tayong nabubuhay, ay magbabago ng glorified body. And then, imimit natin ang Panginoong Hesus sa alapaap. Isa ito sa pagpapakita ng great reunion. Iba doon sa pinaniwalaan ng marami na tila baga wala na pag-asa kapag namatay ka na. Hindi. Meron. We believers of the gospel, tayo dapat ang most excited sa mga o sa mangyayaring ito. Ngayon pa lamang ina-anticipate mo na anytime of the day pag nangyari ito, wow! Ito yung realization sa aking inaasahan. Di ba? Kaya kahit maraming problema, sabi ni Paul, maraming affliction, rejoice always. Mamaya, makita natin. Be thankful in all your circumstances. There will be no separation. Pag nangyari na ito. Sa John chapter 14 verse 1 to 3, nung si Kristo ay narito pa, sinabihan niya ang kanyang mga disipulo, let not your hearts be troubled. Believe in God, believe also in me. In my Father's house are many rooms. If I were not so, would I have told you that I go to prepare a place for you? And if I go and prepare a place for you, I will come again. And I will take you to myself, that where I am, you may be also. Na kung saan man ako'y naroon kayo, wala nang iwanan, wala nang paghihirap. Ito na yung realization ng best life. Kung ngayon tayo ay mayroong good life, di ba? Tapos dahil tayo ay kay Kristo na, mayroon na tayong better life. Kahit ano man nangyayari, pero ang pagkakataong ito na yung the best life na mayroon na tayo. We will never be departed anymore in Christ. He Himself will take His people. Di ba? What a good news we have kay Kristo. Siya na muling nabuhay. May pag-asa, walang hanggang pag-asa meron tayo. Sa Revelation chapter 21 verse 2 to 4. And I saw the holy city, the new Jerusalem coming down out of heaven from God, prepared as bride adorned for her husband. And I heard a loud voice from the throne saying, behold, the dwelling place of God is with man. He will dwell with them, and they will be His people. Ano mangyari? And God Himself will be with them as their God. He will wipe away every tear of their eyes. Papapakita ito na hindi na kailanmang iiyak muli sa maraming problema. Di ba? Kaano mo ito kalaki, kaliit? Naalala ko nung
Pinupunasan ng nanay ko ang aking mga luha dahil nag-iiyak ako. Bukas makalawa, babalik na naman. Kasi maraming pa rin problema. Pero dito, every tears of their eyes, no death shall be no more. Wala nang kamatayan. Neither shall be mourning. Wala nang paghihikbi. Di ba? No more, nor crying, nor pain anymore, for the former things have passed away. Are you ready for this? Yun yung magandang question. Handa ka ba sa big event na ito? Are you excited for this event? Sabi ni Paul, verse 18, therefore, encourage one another with these words. Meron tayong malalim, maliwanag na pag-asa dahil kay Kristo. Hindi tayo baka sakali. Hindi tayo pumupunta sa church dahil nagbabaka sakali. Hindi. Encourage one another with these words. Yung chapter na ito nagpapakita na habang tayo naghihintay sa kay Kristo, nabubuhay sa banal na pagkabuhay, umiibig sa ating mga kapatiran, ngunit ang ating pag-asa ay maliwanag, lalong lumaliwanag sa kanyang pagbabalik. This is the good news we have in Christ. Hindi baka sakali. Yan. Pag may namatay, rest in peace. Baka sakali lang yun. There is no such rest in peace unless you are in the Prince of Peace. Pag wala sa iyo ang prinsipe ng kapayapaan, wala ang tunay na kapayapaan. Kaya ang sinusunod nila na sinasabi, nawa, gabayan ka saan ka man pumunta. Sa atin hindi. In a twinkling of an eye, in a moment of time, we are in immediate presence of the Lord, the Prince of Peace. Enjoying, happy with Him. Yan ang magandang balita sa atin. Believe in Christ. Point number 2. The day of the Lord, realization of hopeless end. Now, baka tinatanong nyo, ano ba ito? Magkaibang event ba ito? Yung coming ng Panginoon para kunin yung kanyang mga mananampalataya at babalik ulit siya para doon sa judgment? Naisip nyo ba yun? Tanongin mo ba yun? Hindi Hindi parang ito ay isang side-to-side coin. Yeah. In the day of the Lord, at saka di ba? So, the day of the Lord at saka yung coming of the Lord is just a side-by-side na pangyayari. In chapter 5, verse 1 to 12. So of course, sa mga hindi mananampalataya, ito yung realization ng hopeless end. There is a clear, unexpected judgment. Now, nagbago si Paul sa kanyang muling pagsabi sa mga Thessalonians. In chapter 5, verse 1, sabi roon, now concerning the times and the season, no need to have anything written to you. Yung salitang now, period sa Greek, ibig sabihin concerning or about this matter. Ang now ay nagsisignal din ng panibagong transition ng topiko ni Paul tungkol sa timing of Lord's coming. The timing of the day of the Lord. So yung
salitang times and seasons, yung time ay sa Greek word chronos. Ito yung duration or sequence of time. Ito yung 24 hours. Ito yung 1 year or sa calendar time. The length of events. Ito yung pinag-usapan dito. So, unfolding of history. Pwede natin isipin, gaano ba ito kailan ba ito? O how long ba ito? So, yun ang tinutukoy doon. Now, dito sa season, ito yung kairos. Ito yung specific moments or appointed times, God decisive timing ng muling pagbabalik. Now, dito ay marami ang iba-iba ang kanilang pagtingin. Kaya nga, marahil may marinig kayo doon sa eschatological position na pre-mill, amill, at saka post-mill. Diba? At kung nag-iisip kayo ng pre-trib, mid-trib, post-trib, isang napakalit lang yun doon sa pre-mill, premillennialism at saka amillennialism at saka post-millennialism. So ang pinag-uusapan doon yung literal reign ni Christ. Sa ngayon hindi natin pwede ito tingnan at gaya ng isang pastor na tinanong ko, sabi ko, Pastor, ano ba ang magandang position tungkol dito? Sabi niya, alam mo, antay ako dyan eh. Ako na magulat na gulat kasi hinangang pastor, ang emotion mo ay talagang nagdurub-dob kung ano kanya masabi. Sabi niya, antay ako dyan. Antayin na lang natin. Malalaman kung sino tama. Ang sigurado na mayroong appointed time na siya ay darating. Maging tapat tayo dito sa text na sinasabi ni Paul. You have no need to have anything written to you. Bakit? Verse 2. For you yourself are fully aware that the day of the Lord will come like a thief in the night. Alam nyo na siya darating. Hindi nyo lang alam kung kailan ang eksaktong oras ng kanyang pagdating. Alam nyo ng mga Thessalonians. Kaya nga, in chapter 1, verse 3, sabi ito, remembering before our God and Father your work of faith and labor of love and steadfastness of hope in our Lord Jesus Christ. They are hoping na hindi lang sila maliligtas, kundi babalikan din sila sa tunay na realization ng kaligtasan. At marami pang text na tayo makita dyan. The day of the Lord will come like a thief in the night, unexpected. No one knows the exact time. It will catch people who are unprepared, who are unrepentant of their sins. Last week, niliwanag sa atin na kalooban ng Diyos sa atin is to flee from sexual immorality. Maganda na makita natin ang ating mga puso. In verse 3, chapter 5, sabi dito, while people are saying there is peace and security, then sudden destruction will come upon them as labor pains come upon a pregnant woman, and they will not escape. It brings judgment to unprepared. It brings judgments to unrepentant sinners. Sabi roon, akala nila lahat ay okay, mapayapa. Okay naman ako, secure naman ako. Di ba? Sudden destruction. Sabi pa rito, sa salitang ginamit ni Paul, upon them as labor pains. So,
ang babae kapag manganganak na, tuloy-tuloy na yan, siguradong lalabas na si unika-iha, unika-iho. Ganon din ang pagdating ng Panginoon. Sa panahon natin, marami ng mga indikasyon na malapit na nga siyang dumating. Di ba? Rumors of wars, famines, pestilence, the gospel is being preached in every corner of the world through multimedia, social media. Di ba? So people, they are thinking everything is okay. Pansinin niyo yung salitang, and they will not escape. Dahil ang Diyos ay Diyos na matuwid. Hindi niya hahayaan ng kahit isang kasalanan na hindi niya papanagutin. Yung mga pumatay na hindi nakita, na hindi naakusahan, hindi nakulong, hindi sila maka-escape sa Diyos. Believers, in verse 4, verse 5, believers are not in darkness. In verse 4. But you are not in darkness, brothers, for that day to surprise you like a thief. Hindi kayo masusurprisa. Bakit? Kayo ay hindi sa kadiliman. Hindi kayo anak ng diablo. In verse 5, For you are all children of light, children of the day. We are not of the night, nor of the darkness. So Christian should not be surprised. Hindi ikaw, ako, na mga tunay na Kristiyano kakaba-kaba. Bakit? Tayo ay belong to the light, not darkness. We are living the gospel. We are living the holy life, ascribing, abstaining. Yan yung marka ng mga nasa kaliwanagan. In verse 6 up to 8, so then let us not sleep as others do. So yung mga anak ng kaliwanagan, hindi tutulog-tulog o hindi natutulog. Katulad ng mga ng iba. But let us keep awake and be sober. For those who asleep at night. And those who get drunk are drunk at night. But since we belong to the day, let us be sober, having put on the breastplate of faith and love, and for a helmet, the hope of salvation. Now, pagpapakita ito, sinasabi ni Paul na tayo na mga anak sa kaliwanagan ay mayroon tayong isip, puso na pagiging alerto, self-controlled, spiritually awake. Ginagawa ang mga spiritual na bagay. Epekto ng ating muling pagkabuhay, spiritually. Nabubuhay tayo sa isang maayos na disiplina at handa na makita ang Panginoong Hesus. Sabi niya pa nga dito, yung faith, a breastplate of faith, love, na hindi kayang i-deceive, linlangin, na kung ano pa man naglipa ng mga katuruan. I-helmet, meron tayong maliwanag na pag-asa sa kaligtasan. Now in verse 9 to 10, believers' assurance. Pansinin niyo. For God has not destined us for wrath, but to obtain salvation through our Lord Jesus Christ, who died for us, so that whether we awake or asleep, we might live with Him. Kita mo? Ito yung Kristiyanong lumalago, pinapalago ng Diyos. Laging handa. Now, pansinin nyo na
hindi subject for God's wrath, but rather para sa realisasyon ng kaligtasan na kay Kristo lamang. Kaya napakagandang laging alalahanin yung isa sa pinakahuli ng 5 sulas. Alala niyo pa yon? Di ba? Sola, soli Deo Gloria. All for the glory of God. Ang kinuha nilang text ay 1 Corinthians chapter 10 verse 21. And whatever you do, you eat, you drink, you do it all for the glory of God. Ito yung mga tunay na mananampalataya. Ito yung mga children of light. They live in worship to God. Di ba? Laging handa. Nabubuhay para sa Kanya. And in verse 11, muli, kung paano yung verse 18, sabi rito, therefore, encourage one another and build one another up, just as you are doing. So kung kanina, encourage one another sa mangyayari, ngayon ipagpatuloy ninyo ang gawain ito. We keep on encouraging each other. Hanggat sa malinaw sa bawat isa na ito palang mangyayari sa akin. I'm so excited for that. I hope na mas maliwanag ito sa ating mga Kristiyano. Lalong mas maliwanag. Ang magandang tanong muli ay, ikaw, na kikita mo na ba ang iyong sarili kung sakaling ngayon bumalik ang Panginoon? O kung hindi man pa man bumalik, kung ikaw na ay kunin niya? Papunta ka ba sa Kanya or papunta doon sa impyerno na inihanda ng Panginoon para sa mga makasalanan? Yan ang magandang tanong. Ang good news is, those who believe Jesus that He rose again from the dead, repented of their sins, mayroong endless hope. Hindi ka kakaba-kaba. Hindi ka nagbabaka sakali. Comfort one another, encourage, give strength. Sa verse 11, the day of the Lord will come suddenly, bringing judgment to the unbelieving world. But for believers, it is a call to stay ready. And we are always ready. We live in holiness and rest in the assurance of salvation that is in Christ. Hindi sa ating magagawa, kundi sa ginawa na ni Kristo. The day of the Lord is any time from now. Point number 3. Instruction and benediction while waiting the Lord. Ito yung maganda nating makita sa ating mga sarili. In verse 12 to 22. Now una, dito sa verse 12 to 13. We ask you, brothers, to respect those who labor among you and are over you in the Lord and admonish you, and to esteem them very highly in love because of their work. Be at peace among yourselves. Yung be respectful for spiritual leaders. Acknowledge and honor those who lead and teach, to correct, to tell you something really minsan hindi mo gusto pero dahil kailangan. Sila ang totoong nagbabantay ng iyong kaluluwa, ng ating kaluluwa. Marapat na bigyan sila ng mataas na paggalang. Kaya nga mamaya, kung pansinin mo, sabi ni Paul, pray for us. Sabi ng isang kasama namin sa CJ, ang una kong magagawa is to pray. Diba? Prayer is the best way what we can do sa mga leaders. When we pray for our leaders. When we look at our directory para ipag-pray ang mga ito.
or memoryado na. Prayer is not a last resort, kundi first offense. Depensa, opensa to protect our leaders. And of course, pangungumusta din. Sabi niya pa ron, live in peace with one another. Leadership plus unity are essential in the church. So napakalaga na makita ito natin at dapat nating gawin. Ito yung isa sa pangunahing instruction ni Paul sa mga Thessalonians. So sabi pa ron, verse 14 to 15, and we urge you, brothers, admonish the idle, encourage the faint-hearted, help the weak, be patient with them all. Verse 15, see that no one repays anyone evil for evil, but always seek to do good to one another and to everyone. Yung culture of for care one another, admonish the idle, yung walang ginagawa. Kaysa magkasala, tulungan. Naalala niyo yung sinabi ni Paul na mind your own business? Yung wala namang business, tulungan kung paano wag maging idle. Sa mga nanghihina, marahil sa kanilang pananampalataya, sa kanilang kalalagayan, in particular dito, ang iba ay medyo may grieve dahil sa kanilang pag-aalala. We need to encourage them. We need to look at sino ba ang pwede kong encourage. We praise God na tayo ay ating patuloy na ginagawa ito. Help the weak. And said na, ang hina mo naman. Tulungan, kasi ikaw malakas. Yun yung sabi ni Paul. Be patient with all. Ang pagiging pasensyoso ay pagpapakita ng totoong pag-ibig. At sabi pa roon, do not repay evil, bagkus do good always. Hebrews chapter 13 verse 16. Take the opportunity to do good works, for such sacrifices God is well pleased. Yun yung gawain natin. Yun ang instruction ni Paul sa mga taga-Thessalonians. Kung titingnan natin sa panahon natin, ito yung maganda nating makita as we wait for the Lord. Dito natin makita na iba-iba ang bawat isa sa atin, na iba-iba din ang klase ng care na binibigay. 16 to 18. Rejoice always, pray without ceasing, give thanks in all circumstances, for this is the will of God in Christ for you. Number 1, rejoice always. Ang ating kagalakan ay hindi nakabase sa sirkumstansya na nangyari sa atin. Paul is saying, you keep on rejoicing because you are depending sa Panginoon. You are anticipating His coming na lahat ng ito, mawawala na. Ang rejoicing natin is based on the finished work of Christ. Pray without ceasing. Hindi ibig sabihin na every minuto na lang, segundo, tayo nananalangin. Ang pagpapakita nito na walang humpay ang ating pananalangin, pagpapakita na tayo ay nakadepende sa Panginoon. Na ang ating panalangin ay kinakasangkapan ng Panginoon para kilusin ang mga bagay na Kanyang tinakda noong una pa man. Pray always is also a demonstration of how we anticipate, we rely on God. Kaya napagandang makita ito. Ito ang mga manifestation ng isang tunay na nabubuhay sa Panginoon. Ito yung maliwanag na mayroon tayong pag-asa sa Kanya. In verse 18, give thanks in all circumstances. Mahirap man yan. Marami mang temptation. Marami mang trials, testing.
Katulad ng nangyari sa kanila. Mahirap ito. Pero sabi niya, give thanks. Pagpapakita ito ng isang pusong grateful sa kabila ng mga nangyayari sa kanya. Nagpapakita ito na alam na niya na ang Diyos ay in control sa lahat ng mangyayari. At hindi siya pinapabayaan. In all circumstances, sabi rito, this is the will of God in Christ for you. Yung problema mo ngayon, hindi yan nangyari dahil sa para lang kung ano. May purpose ang Panginoon. In verse 19 to 22, ito yung respond properly to God's word. Paano natin pinapahalagahan ang salita ng Panginoon? 19, sabi, do not quench the spirit. Do not despise prophecies, but taste everything, hold fast what is good. Do not quench the spirit. Do not despise prophecies. So may mga pagkakataon na we quench the spirit. Hindi tayo umaayon doon sa maliwanag na sinasabi niya. Kaya nga, sabi ni Paul sa Colossians, to live by the Spirit is para umalis sa flesh. So yun yung maganda nating patuloy na makita. Pero dito, Paul also is making a clear statement about this, do not despise prophecies. Now, sa panahon ng marami, ang iba, ang pananaw nila dito ay, ito yung mga bagong revelation. But for us, ito ay refer lang doon sa mga salitang na i-revealed na. Well, I like sa sinasabi ng mga kaibigan natin na prophecy is not a new revelation of something, but rather ito yung revealed word of God na pinipreach, na tiniteach. Tayong mga Kristiyano, hindi dapat ito dinidespise kung ito ay maliwanag na katotohanan sa salita ng Panginoon. Kaya nga, next step is taste everything. Yung salitang taste everything ay sa unang panahon para makita nila ang isang gold o kaya silver, tinitest nila ito. So ikaw, ako, paano ko matest kung ang sinasabi ng preacher, ng teacher ay totoo? Of course, base rin doon sa kanyang mga salita. Ito yung written, revealed word ng Panginoon. Dahil dyan, makikita mo kung alin yung totoo o yung good. Now, sabi rito ni Paul, what is good, cling to it. Hold to it. Pero yung evil, abstain. Lumayo ka. Ayawan mo yan. Well, of course, sa pastoral sa pastoral care, kung nandun ka sa isang pinapakinggan na mayroong maraming mali, of course, tumigil ka sa pakikinig na yan. Diba? That's why we encourage to hear, to come to this church. And then, yung benediction ni Paul in verses 23 to 28. Ito yung panalangin ni Paul sa mga Thessalonians Christians. 23, sabi niya, now may the God of peace himself sanctify you completely. Dito sa panalangin ni Paul, pansinin niyo na kanina, 19 to 20, it seems na ikaw ang gumagawa. Pero dito, pinapakita ni Paul, now may the God of peace himself sanctify you completely. Yes, kailangan tayo mag-ascribe
ng patuloy na paglago, pero ang katotohanan talaga niyan, it is God who really sanctify us completely, not by our own. Sabi diyan, kaya nga, ito yung kabuuan ng pagkatao. And may your whole spirit and soul and body be kept blameless in the coming of the Lord Jesus Christ. Ang kasiguraduhan ng pagiging sakdal ay dahil sa ministeryo ng Diyos. God makes believer completely separate from evil, from sin, sa kanyang pangkabuuan bilang whole person. Yung spirit, soul, body ay nagtutukoy tungkol dito. Then, in verse 24, He who calls you is faithful. He will surely do it. Kanina, sinight ko yung Psalms 89 verse 35. Kung di ako nagkakamali, sabi niya, I sworn to my holiness, I will not lie to David. Ganon din ang ibig sabihin nito. Siya na tumawag sa atin, tapat. Sapagkat nangako siya sa kanyang sarili, siguradong gagawin niya ito. So Paul is saying to the Thessalonians, this is how God doing sa inyo. Ang epekto sa inyo ay patuloy sa pananampalataya, pag-ibig, at maliwanag na pag-asa, pamumuhay sa banal na pamumuhay. Pero ito ang sigurado dahil sa katapatan ng Diyos. God finishes what He starts. Makakasiguro ang tunay na mananampalataya. Our hope rests in His faithfulness. Finally, doon sa personal instruction ni Paul. Sabi niya, brothers, pray for us. Of course, si Paul ay nasa piling na ng Panginoon ngayon. Si Timothy at saka si Silvanus. Maganda itong practical application. Muli, kanina, sinabi niya na esteem up the leaders. You need to start praying the leaders, as well as sa ating mga brothers. And then, pray for Paul. Sabi niya, greet one another word warmly. Hindi yung baka sakali. Hindi yung awkward. Diba? Baka ang iba ay mag-focus doon sa holy kiss. Sa kanila is may biso-biso. Sa atin okay na yung kamayan. Kamayan na lang. Ang pinaka-essence is very warm, very loving, sincere, totoo. Diba? In verse 27, isa sa mahalaga na final instruction. Sabi niya, I put you under oath before the Lord to have this letter read to all the brothers. Kung ang mga Thessalonians tinanggap ang kanyang sulat as if hindi galing sa kanya kundi galing sa Diyos, ngayon binabalik niya, sinasabi niya na yung inyong agam-agam, wala yan, may encourage kayo lagi, basahin nyo ito under oath sa Panginoon. Kaya mahalaga yung encourage each other dito sa mga sinabi ni Paul. Lastly, we praise God. Lagi nating nakikita ito. Yung final blessing. God started, or Paul started in a grace and peace. Dahil sa grasya ng Diyos, kaya tayo may kapayapaan. Sa grasya lamang ng Diyos, tayo dati kaaway, Kanyang kinuha mula sa kadiliman, at ngayon tayo may kapayapaan dahil sa Diyos sa pamagitan ni Kristo. Nagtapos siya dahil sa grasya ng Panginoong Hesus. The grace of our Lord Jesus Christ be with you. Napakagandang tingnan
all that because of the grace of Christ, the grace of God. Ang pagtatapos ni Paul sa practical na instruction sa Christian living, paano ang isang mahusay na respeto, yung care, paano magiging mapagpasalamat, mapanalanginin, laging nagagalak. Kanya itong tinapo sa isang panalangin na God will sanctify His people completely and keep them faithful until Christ's return. Napakaganda makita yung mga verses na ating nabasa na dahil sa muling pagkabuhay ni Kristo, dahil sa kanyang kamatayan at muling pagkabuhay, tayo ay may kasiguraduhan. Kaya nga, hindi tayo naniniwala yon sa sinasabing fall asleep. Maraming naniniwala na ang tao kapag namatay, siya ay unconsciously lang na nakahiga dyan, palutang-lutang, naghihintay ng pagbabalik ng Panginoong Hesus. Hindi. For us, it is clear ang ating pag-asa ay kay Kristo. Kapag ang Kristiyano ay namatay, nasa immediate presence siya ni Kristo. At balang araw, siya ay muling bubuhayin. Ang magandang tanong sa atin, paano ba nadidevelop na kukultivate ang aking pag-asa sa mga katotohanan ito? At paano ba ako nagiging isang matapat para i-encourage ang bawat isa para matapat na sinasabi ang mabuting balita kay Kristo? Paano mo ba ito binibigyan ng panahon para i-take ang opportunity? Kung isa ka sa mga dumadalo dito, na alam mo na hindi ka pa nakakasiguro talaga sa buhay mo. Wala ako ibang maipakibigay na pakiusap sa inyo. Tingnan mo kung ano ang ginawa ng Panginoong Hesus. Ano ang kanyang pangako. Marahil ito ang magandang oportunidad para tingnan mo ang iyong sarili. Kung ito ay nabubuhay sa kasalanan, ito yung panahon para magsisi at aminin si Kristo lamang tagapagligtas mo. Ito yung mabuting balita. At mabuhay sa Kanya na may kabanalan na siya ang naliligayahan. Ikaw na isang membro sa church na ito, paano ba ito lumalago sa buhay mo at paano mo ba ito binabahagi sa iyong mga mahal sa buhay ang pag-asa na meron lamang kay Kristo? Muli, ang main point ay, the gospel is the believer's assurance of endless hope, but the unbeliever's hopeless end. Therefore, let us encourage one another and faithfully proclaim the gospel. Tayo ay manalangin. Aming Diyos, salamat ng marami na malinaw sa amin katulad ng nilinaw ni Apostol Paul sa mga Thessalonians. Ang kamatayan ay hindi dapat magdala sa amin ng sakit ng damdamin, kundi ito'y pagpapaalala na isang entry lamang sa totoong glorious na buhay sa isang mananampalataya. Totoo na masakit sa amin, ito'y panandalian lamang, nagpapaalala sa amin sa katotohanan na ang sino mang namatay kay Kristo ngayon o bukas, siya ay nasa immediate na kalalagayan, kaligayahan sa piling ng Panginoong Hesus. Salamat na balang araw, anytime mula ngayon, Panginoong Hesus, kayo ay muling babalik. Salamat sa iyong grasya na kami, na mga totoong mananampalataya ay inyong iniingatan, na kami ay maging sakdal, umiwas, umalis, alisin sa impluensya ng kasalanan, maging sa paggawa nito.
Maraming salamat, Lord. Pagpalain mo ang church na ito, ang iyong mga salita na nabahagi ngayon. Dalangin ko ito sa pangalan mo, Panginoon Hesus. Amen.